So mga minamahal, una na nga pong nagbigay ng pagsuporta at pasasalamat. Congratulations! Itong si former Senator and Attorney Leila de Lima, suportado niya itong si General Torre bilang panibagong PNP Chief ng bansang Pilipinas. Sino dito ang ayaw kay General Torre? Walang iba kundi mga DDS lang, diba? Pero saludo ako dito kay de Lima. Kahit pa man, liberal siya, still, wala siyang pinapanigan kasi yung krimen, walang kulay yan, yung kagutuman, walang kulay yan. So, tinatry niya din yung best niya na makipag-cooperate. I love you, de Lima. Okay, alright, sabi dito, PM General Torre has shown courage to fidelity to his oath in moments that have tested the principles of law and enforcement. Pakita muna natin. Yan. Diba? Okay. I trust that he will bring the same clarity of purpose and steadiness of hand in his stewardship of the police force, guided not by the political allegiance, but by his sworn duty to the constitutional of the Republic. Ito kasi napansin ko kay General Torre, to be honest, mga minamahal, nagbabase lang naman talaga sa rule of law and due process. Itong si General Torre. For example, yung paghuli kay Kibuloy, hindi siya umalis doon, nanindigan siya. Although nandun si, nanindigan siya na nandun si Kibuloy, pero hindi siya umalis because of the rules of law. Diba? Sinunod niya yung batas. Yung paghuli kay Digong, binigyan lang naman siya ng gawin niya yung duties niya. Kaya nga nagugulat ako, bakit yung inibit si General Torre? Isa lang naman din yan sa mga inuutusan. Diba? O, ganito kasi yan paghuli kay Digong. Inutusan ng nakatataas, General Torre. Pero sino ba yung nag-utos kay General Torre? Yung chief ng CIDG. Sino yung nag-utos ang chief ng CIDG? May nag-utos din dyan. At the end, presidente pa din yung nag-utos dyan. So, sinusunod lang ni General Torre yung command. Diba? So, bakit kayo nagagalit kay General Torre? And one of the major factor, siguro I think kung bakit na-appoint bilang panibagong PNP chief, itong si Major General Torre, dahil sa kanyang tapang na ipinamalas kahit 2-star lang siya. Diba? Sa kanyang ipinamalas na kasipagan. Sobrang napaka-workaholic ng ating general. Tandaan yan, kaya nga definitely, buti na lang hindi napili si Nartates. Isa din sa matunog yun, si Nartates, mga minamahal, na bata ni Amy Marcos na masyado ding naghahangad, 'di ba? Ng tawag dito, masyado ding naghahangad ng kapangyarihan, 'di ba? Pangit naman kung ma-appoint yung bata ni Amy Marcos, talagang kupdiitat yun, kodeta malala, 'di ba? So, sa mga hindi rin nakakaalam, mga minamahal, sinabi din ni de Lima na I extended my sincere congratulations to the Police Major General Nicolas Torre on his appointment as the Chief of the Philippine National Police. She noted that Torre's appointment come at the critical time when the country was yearning for institutions that serve with integrity, uphold the rule of law, and protect the rights and safety of every Filipino. I have full confidence that under PM General Torre leadership, the PNP can further restore the trust and reaffirm its role as the protector of the people, not the power. Wonderful statement. Totoo yan. Kasi yung trust ng taong bayan sa kapulisan, medyo, 'di ba? Parang bumaba. Bakit bumaba? Kasi mayroong mga pulis na nambababoy. Pulis na binayaran or bayad yung tsapa. Gets ninyo? Bayad yung tsapa. Bakit? May operation dito, hindi nila i-raid kasi binibigyan sila. Sa Pogo, i-raid, hindi nila nire-raid kasi may bigay sa kanila. Sa mga prostitute,
na mga, business sa mga babae, mga mababang na lipad, hindi nila ni-raid kasi may bayad. 'Di ba? Minsan ang iba, kasama pa sa nagpupuslit ng droga, kaya sobrang baboy na ng imahe ng Philippine National Police. And I think General Torre can restore that all. Mukhang feeling ko babango na ang imahe ng PNP chief because of General Torre. Kasi duties and responsibilities, accountability and transparency, talagang yan yung pinapakita ni General Torre. Kaya nga, hindi ko na din kinagulat na even mga dilawan, mga liberals, kinongratulate sa General Torre kasi nakikita nila na worthy na makuhang panibagong PNP chief itong si General Torre. Siya yung tipong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, talagang para sa bayan lamang ang ginagawa niyang serbisyo. Kaya mabuhay ang bagong Pilipinas. Di ba, Kodus? Dito kay General Torre. Basahin natin yung mga comment. Yan, basahin natin yung mga comment, mga minamahal. Yan, Sabi dito, congratulations po, General Torre, naway gabayan kayo palagi ng Panginoon para mas marami pa kayong magawang kabutihan sa bansang Pilipinas. Congrats mga didishit, kayong susunod. Marami nito mag-a-abroad na naman para makatakas sa batas ng mga didilis. Kaya pa ba? Nang sikmura nyo na makipagsabayan, doon kayo sa abroad, ang yayabang ninyo, mga loka-loka na maharalika. Sobrang taas ng pagsaludo ko dito kay General Torre. Yung crime rate, bumaba ng 18%. Yung year-on-year drugs, diba, na kanilang nire-raid, 54%. Diba? Yung reduction ng rape case, umabot ng 60%. Yan yung great job and work, diba, ni General Torre. Kaya, sobrang saludo. Di ba mga minamahal kay General Torre? Search natin. Meron dito mga vlogger din na nagko-komento patungkol kay General. may nakita ako. Ready ka na ba? Galoka. Ano ba naman yan mga minamahal? Okay. So, sa Chinese Pogo Hub, si General Torre, niraid din yan. Yung criminal syndicate, talagang na-dismantled niya yan, mga minamahal. Yung enemies of the Republic exposed and neutralized, kasama din siya dyan. And all done without single innocent life lost, talagang napakalaking saludo. Dahil sa kanyang mga niraid, walang namamatay. Nagpatay-patayan lang. Doon kay Kibuloy's issue. Kasi may sakit. Pwede ba naman kupal? Diba? And he has no fear sa kahit na sino man. Trabaho lang, walang personalan. 'Di ba? So anyway, yung badge na inilagay sa kanya, sobrang saludo ako. Wala akong masabi. General of the Year. Hanggang 2027 siyang magse-serve. Alright, mga minamahal, yun po. Mabuhay ka, General Torre. Kami po ay nagpupugay sa inyo. Diba? Finally, a logical choice. Damn! Sabi ng isang commentators, you deserve to become a PNP chief. You restore the respect and high regards of our policemen. Kaya madaming nagpupugay na naupo itong si General Torre bilang PNP chief ng bansang Pilipinas kasi kaya niyang baguhin ang imahe ng Philippine National Police. Yung tipong wala ng takot, walang bahid ng korupsyon, hindi na magiging madilim or makulinlim, kundi magiging liwanag siya sa dilim. Diba, mga minamahal? So, next muna si Bato or di kaya si Harry Roque. Alright, pahingi lang po ako ng comments, mga minamahal. Likes, share, and also don't forget to hit notification bell for more updates, mga minamahal. By the way, maraming salamat. So, dapat ma-achieve natin na magkaroon tayo ng 350,000 subscriber within 2 months. Kailangan ma-hit natin yan. Galingan natin. I-pursue natin ito, mga minamahal, para lumakas pa si Mima Alicia ninyo. 'Di ba? At para, labanan natin ng mga fake news, labanan natin ng mga maling information na ginagawa nila sa ating bayan. 'Di ba? Rare lang yung katulad natin. So, salamat sa mga sumusuporta. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.